May isang pagkakataon po sa aking buhay na isinama ako ng aking ama sa kanyang pangingisda at doon ko po nakita ang realidad ng buhay. Naalala ko lang po ang buhay namin is kaya hindi naman kawawa pero nakaka-survive kumbaga hindi marangya pero nakakaraos po sa araw-araw. Ang naalala ko, tatay ko nangingisda, nanay ko nagtitinda po ng isda. Hindi ko rin po kinakaya yun. Ang totoo po, nakakasama pa po ako ng aking nanay sa pagbebenta ng isda sa palengke. Pagka ho kami inaabot ng unos, lalaki naman alon, kidlat, kulog, hangin. Nakpo, talaga kami minsan ho ay pinapagpag sa batuan ng bangka. Panatag po ang aming buhay hanggang sa dumating po ang mabigat na pagsubok sa amin. Na-diagnose po ako ng stage 3 cancer. Sa panahon ng aking nagpapagaling ang aking may bahay na sa kanyang karamdaman, dumating naman ngayon ng karamdaman ng aking panganay na si Roma. December 2019 po, nung na-diagnose naman ng ate ko ng breast cancer po. Ang pasya ko sa aming pamilya, tanggapin na yung kalooban ng Diyos na ganun talaga eh. Talagang lahat na ipa-Diyos natin sa Kanya yung nangyayari sa buhay natin. Para po sa akin, ang mga pagsubok ay tinuturing ko pong pag-ibig ng ating Ama. Dahil sa pagsubok, naging matatag at matibay ang aming pananampalataya. Sinasabing nakakabit sa dagat ang buhay ng mga taong nakatira malapit sa karagatan. Malaking bahagi ng lakas at panahon nila ang nagugugol sa paghahanap buhay habang lula ng bangka at patuloy na sumasagwan upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang hirap po ng kalalagayan namin dito sa lugar. Bundok na bundok po ito. Diyan pa po kami naglalakad papuntang Binangonan. Pagka po kami nagdadala ng isda. Daling araw po, papalaot yung mister ko. Pagdating po ng umaga, siguro po mga alas 5, alas 6, dadating naman po siya. Sasalubugin ko na po siya. Sasalubugin ko po siya ng kape. Para naman po yung kanyang sikmura ay mainitan. Ano sa amin nung mag-asawa kami habang kami nagpapalaki ng aming mga anak, yung aking hinuhuling isda, siya po ang kasama ko pupunta sa Morong. Siya nagtitinda ng aming huli. Naging mahirap po ang buhay dahil salat po kami sa material na bagay. Nag-aral ang aking mga anak na hindi nakakasabay sa mga kaklase nila. Pero ang kinatutuwa ko po sa mga anak ko, tanggap po nila kung ano po yung kaya naming ibigay. At sila po ay tumulong sa amin para po maging magaan ang aming pagpapalakas sa kanila at pagpapaaral. Sila po ay nagtitinda ng mga kung ano-ano po sa school para po makadagdag po sa pambaon nila. Simula po nang maging asawa ko yan, wala naman po ako naging problema sa kanya. Ayan po ang aking napakabait po ng aking asawang yan. Sa panahon po ng matindi kahirapan, talagang wala rin po siyang bitaw sa akin. Wala po siyang inisip na para ko sisihin kung narami siya sa kahirapan ng buhay. Mahirap pero para po sa akin, kayamanan ko na po yung panatag na buhay. Maski po salat po kami sa material na bagay. Para sa mag-asawang Ricardo at Irene, mas pipiliin nila ang isang pamumuhay na maaaring hindi marangya o sapat lamang ang kinikita. Ngunit sama-sama silang mag-anak na nagdadamayan anumang pagsubok ang dumating sa kanilang buhay. Kaya nung isilang nga po si Roma, ay parang
sumiglang aming sarili ng panahon yun kasi unang anak siya eh. Hanggang sa siya ay lumalaki ay talagang kalungkong na kalungkong namin yung mag-asawa eh. Laking biyaya. Magagaling sa Diyos. Magkaanak po kami, naging mas masaya po kami. Mula sa panganay hanggang sa aking bunso. Yan nga po, kahit nga napag-aral namin sila ng maayos, bagamat kulang sa material na bagay, lumaki silang mababait na bata. Ayun na rin po ang aking pangalawang si Ronaldin Perillo. Halos pare-pareho po ang kanilang ugali ng aking mga anak na sila ay mapagmahal sa magulang. Talaga po maituturing natin na ang ating mga anak po ay kayamanan. Matatalino po ang aking mga anak. Bawat graduation po ay lagi po silang may honor. Sabi ko nga po sa sarili ko, yung bawat pag-akyat po namin ng entablado at pagtanggap ng kanilang mga medalya, para po akong laging pinuputungan ng corona. Ganon din po si SM na hanggang ngayon ay talagang makamagulang po ang aking mga anak. Alam ko po na kailangan po namin sila mapag-aral para yung pinagdaanan po naming hirap ay hindi naman po daanin ng aking mga anak. Mga huwarang magulang din ang pagtuturing ng kanilang anak kina Tatay Rogelio at Nanay Irene. Hindi po naman naging madali ang tinahak naming landas bago makatapos ng pag-aaral. Pero masaya at makulay po yung naging buhay ko po nung ako yung nag-aaral. Isa po sa mga bagay na nagtulak sa akin para magsumikap sa pag-aaral ay noong nakita ko ang aking mga magulang na naghahanap buhay. Na wala palang madaling trabaho. Kaya mula po doon, nagsikap po ako mag-aral. Hindi po ako tinamad mag-aral, hindi po ako tumigil. Nagsikhay po talaga ako ng karunungan hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral. At isa pang madidescribe ko sa aking mga magulang, napakamapagmahal po nila. Sa totoo po, mula po nung nagkatrabaho ako, never po silang humingi sa akin. Dahil ang lagi nilang sinasabi, irresponsibilidad nila ang kanilang mga anak. Salamat sa aking nanay at sa aking tatay kasi po di po sila nagsawa. Talagang literal na ginapang nila yung pag-aaral namin. Bilang mga mandaragat, batid nilang gaano man kayaman ang kalikasan, minsan ay sadyang maramot ang karagatan. At kung dumating ang kalamidad, ay malaki ang pinsalang iniiwan sa kanilang tahanan at mga ari-arian. Talagang bumabaksak po ang bahay. Nauubos po yung mga bahay sa baybay dagat. Dami po yung aming mga kabuhayan, mga lambat namin nawawala. Bangka na sisira dadala ng alon, ng hangin. Naku, sobra po ang aming takot noon. Hindi namin maintindihan kung anong aming gagawin. Sobrang hirap namin nung panahon yun. Umiiyak na nga po ako sa bangka. Pagka kami inaabot ng bagyo, hindi bagyo, unos. Lalaki naman alon, kidlat, kulog, hangin. Naku po, talaga kami minsan ay pinapadpad sa batuan ng bangka. At bilang tao ay naroon din ang pangamba na sa bawat pagtungo sa laot ay nasa bingit ng kamatayan ang kanilang buhay. Kung susumahin po yung aking kalalagayan ng panahon simula akong magdagat, baka hindi wala 10 beses akong inabot ng kamuntik-muntikanan na akong mamatay sa dagat. Kakaunti na akong masagasaan ng bangka sa dagat sa laot to. Tumatakbo mabilis, ay ako'y nakapugal, naka-angkla yung bangka ko. Daptis na daptis po ako sa mabuti ako hindi nasagasaan ng bangka. Paglampas ng bangka, ako'y umiiyak ho. Kasi talagang nagpasalamat ako sa Panginoon Diyos na salamat ng napakarami at dahil na ako'y iniligtas ng Diyos. Ang pinagdaraan ng hirap ay lalong pinabigat pa ng pagkakasakit ng mahal sa buhay. Nung time po na nagtatrabaho na po ako noon, nagkaroon po ng pagkakataon na ang aking nanay ay parang laging nangihina, lagi po siyang sumasakit ang sikmura, sumasakit ang tiyan. Na-diagnose po ako ng stage 3 cancer. Nang malaman ko po na may sakit po ako na gano'n, kabigat.
nanalangin po ako kaagad sa Panginoon Diyos. Siyempre po, kung mabigat po yung sakit na yun, mabigat ang gastusan, mabigat ang sa pakiramdam, na ako po iiwan ko yung aking pamilya. Mapakasakit po yung nangyari. Tumawag ako sa Panginoon Diyos na tulungan niya ang aking asawa. Dahil yun nga sa nararamdaman kong parang manilang katawan ko panahon yun. Pinagpasalamat ko po sa Diyos na binigyan po niya ako ng 59 na taon. May mababait na mga anak at asawa. Tinanggap ko po ng buong puso. Yung aking sakit, hindi po ako hinanakit sa Diyos. Tinanggap ko po yun. At sabi ko po sa niya, bahala na po kayo sa akin, Ama. Kung kailan niyo po ako gustong kunin niyo na po ako. Salamat po ng marami sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin. Nanalangin po ako. Tapos nung kami nasa hospital to, tuloy ang panalangin namin mag-asawa. Habang hindi pa siya lumalabas ng hospital. Hanggang sa maka-uwi na kami. Nalabas na siya. Tuloy pa rin ang panalangin namin. Sabi ko sa Panginoon Diyos na pagalingin ang karamdaman ng aking asawa dahil sa mahal na mahal ko ang aking asawa. Kaya salamat sa Panginoon Diyos na pinagaling ang aking asawa sa kanyang karamdaman. Pero alam niyo po, ang Panginoong Diyos gumagawa talaga ng milagro talaga eh. At yun po, talagang lagi ko pong pinapaulit-ulit kahit kanino ko po ikwento. Kinikilala ko po yun na tulong ng Panginoong Diyos sa pamilya namin. Karagdagan pang nagpabigat sa kanilang damdamin nang natuklasan ang kalagayan ng kanilang panganay na anak. Awa naman ng Diyos po, nalampasan namin ang gamutan. Pero hindi pa po pala tapos. At mas masakit po, pinagagamot po ako ng aking mga anak. Hindi ko po alam na siya rin po pala ay may iniindang sakit. Sa panahon ng aking nagpapagaling ang aking may bahay na sa kanyang karamdaman, dumating naman ngayon ng karamdaman ng aking panganay na si Roma. Habang nasa ospital pala itong misis ko, si Irene, siya pala may nararamdaman na hindi sinasabi sa amin. Doon kami lalong nalumo. December 2019 po, nung na-diagnose naman ng ate ko ng breast cancer po. At hindi lang po simpleng breast cancer. Stage 3 advanced na po yung automatic na diagnose po sa kanya. Kumbaga, almost stage 4 na po yun. Last stage na ng breast cancer. Mag-isa po siyang nagpagamot. Hindi po sinasabi sa amin ang kanyang sitwasyon. Ayaw po niya na kami ay mag-isip dahil ako nga po nagpapagaling pa lang ng aking karamdaman. Kaya po na parang masakit po sa akin na hindi ko siya halos naramayan ng panahon na siya ay na dinadala po niya yung bigat ng kanyang karamdaman. Pag magpapacheck up sila, ayaw po niya magpasama. Nang malaman po namin, medyo malala na po pala. Kasi nagbenta kami ng lupa, ubus na po talaga nagamit sa kanyang karamdaman. At ang matindi pa, yan si Roma, talagang hirap na hirap sa kanyang taglay na karamdaman at sisigaw-sigaw yan. Sa panahon siya may taglay na karamdaman. Hindi namin mawari kung ano gagawin namin. At sumisigaw yan, Roma yan. Tay, hirap na ako. Nay, tawag ko na. Nasa ospital po kami noon, narinig ko po yung sinabi ng doktor na 3 buwan na lang po ang itatagal ng buhay ng aking anak. Panahon po ng pandemic yun. Kaya po, umuwi na lang po siya kasi wala na raw po magagawa ang mga doktor. Buong tapang po niya yung hinarap. Pero ako po bilang nanay, hindi ko po alam kung ano po yung mararamdaman ko, ano magiging reaksyon ko, hindi ko po alam. Nag-lockdown po ng March. Ngayon, wala po kaming trabaho, pare-pareho. Yung ate ko po yung business niya sa blinds. Hindi rin po sila makapag-client dahil naka-lockdown nga po.
dumating po sa punto na yung sanang mamanahin naming lupa sa lola ko ay naibenta na namin ng advance para lang magkaroon ng budget pang chemo yung ate ko. Yun po yung talagang nagpahirap sa kanya ng mga panahong yun na sobrang sumasakit yung ulo niya, na-paralyze po yung kalahati ng katawan niya dahil connected sa spinal cord yung brain po na naapektuhan, part ng brain na naapektuhan, hanggang sa naging bedridden na lang po. Pero hindi po pala 3 buwan. 1 buwan lang po kinuha na siya ng Panginoon Diyos. At yung 3 months po na sinasabi ng doktor, naging 20 days lang po yun. Masakit po eh. Inuna po niya akong ipagamot kaysa po sa kanyang sarili. Pero ganoon po talaga eh. Ganoon po talaga. Yun po ang gusto ng Diyos, kaya kailangan po natin tanggapin. Nagpasalamat po ako sa Diyos, hindi na po nahirapan ng aking anak. Pero hindi pa rin po kami pinabayaan talaga. Nakaraos din yung aming paghihirap ng aming kalooban. Ang aming pong iniisip nung panahon, nung siya'y mailibing na, tanggapin na lamang yung kalooban ng Diyos. Talagang ibaling mo sa Panginoong Diyos lahat kung anong kalooban niya. Kasi siya naman ang may alam ng lahat po eh. Siya ang may-ari ng buhay natin. Siya ang may alam kung kailan niya kukunin ang buhay natin. Saan kaya sila humugot ng lakas sa mga panahon na dinapuan sila ng mabigat na karamdaman at nawalan ng mahal sa buhay? Ano ang naging gabay nila sa paghanap ng lunas sa kanilang mga suliranin? Pinalaki ko po yung aking mga anak sa pagsamba, mula po ng kanilang pagkabata hanggang sa lagi ko pong pinapayo sa kanila ay kung gaano po kalaga ang pagiging isang iglesia ni Cristo. Talagang sa pagsamba ng kabataan, sila ay inihahatid namin sa kapilya, hatid sundo yan. At maliliit pa po sila ay pinatanggap na po namin sila ng tungkulin. Maliit pa po sila, mga aawit na po yung aking mga anak. Hindi pa po nag-aaral pero umaawit na po sila. Naalala ko po noon yung unang tupad ko po sa lokal ng Mambog, na ngayon ay lokal ng Mahabang Parang. Talagang ang nanay ko po ang nagplansya ng aking toga. Siya po ang umakay sa akin papunta po sa kapilya. Siya po ang nagbihis sa akin ng toga ko bago ako tumupad. At yun po yung mga alaala na nananatili sa aking isipan hanggang ngayon. Namulat po ako na mga may tungkulin na sila. Mulat-mula, Iglesia ni Cristo. Kaya yun din po ang pinamulat nila sa amin, yung maging mananampalataya, masiglang may tungkulin, at mapagmalasakit po sa mga manggagawa at ministro ng Iglesia. Basta po pag ang nagpaalam ang aking anak at papuntang kapilya, hindi ko po sila pinipigilan. Basta po sa kapilya, wala pong problema. Kasi alam ko po na roon po sila mahuhubog para po maging isang mabuting tao at para po maging mananampalataya hanggang sa kanilang paglaki po. Kami po ay dumadala po sa lahat ng aktibidad ng iglesia. Wala po kaming pinalalampas na mga aktibidad. Kami po ay nakikipagkaisa sa mga aktibidad ng mga sambahayan. Kaya yun din po ngayon sa mga anak ko na yun po ang kauna-unahan naming binabanggit sa kanila na huwag pabayaan ng pagsamba. Kahit anong mangyari, kahit saan ka mapunta, uunahin po ang pagsamba. Kaya po lumaki po sila na lagi pong nasa kapilya. Hanggang sa sila po ay magkaroon ng pamilya at hanggang sa aking mga apo, tinitiyak ko po na lahat po sila ay may tungkulin. Mula po nung aking kabataan na binihisan ako ng aking nanay na katoga. Ngayon po, ako po ay isang organista na katoga pa rin. Ako po ay isang tagapagturo na nakatoga pa rin, tumutupad sa koro. At hanggang bawian po ako ng buhay, ililibing po ako nakatoga din po. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ay maraming ipinagpapasalamat sa Diyos ang kanilang mga anak. Naroon pa rin ang ningas ng kanilang pananampalataya at nag-uumapaw na pasasalamat sa Diyos. Isa pong napakalaking biyaya ang magkaroon po ng
mabubuting anak. Mapagmahal, magalang sa kanilang magulang. At yun po ay isang biyaya na alam ko pong nanggaling po sa Diyos. Oh, may laki po itinulong ng mga aktibidad sa iglesia kasi pampalakas pa po ng pananampalataya. Lagi po akong excited tumupad kasi kumbaga nare-recharge po ako pagka tumutupad ako ng tungkulin ko. Meron po tayong isang awit sa pagsamba na natutunan kong maging kontento sa buhay ko. Magagawa ko ang lahat dahil sa tulong ng Panginoong Hesus at Panginoong Diyos. Yun din po ang natutunan ko sa aking mga magulang. So, yung sabi ng tatay ko kanina, pag nasa kapilya ka, pag nakikipagkaisa ka, parang hindi mo napapansin yung mga problema mo, nakakalimutan mo na pala. Ang mga pagtuturo at pagpapayo ng pamamahala ang naging gabay ng kanilang sambahayan tungo sa tahimik o payapang pamumuhay. Ang mga aral na tinatanggap nila sa tuwing pagsamba ang nagpapalakas sa kanila sa tuwing dumarating ang mga pagsubok sa buhay. Pagkabat maraming mga kalungkot at kapighati ang pinagdaanan ng aming sambahayan, nagpapasalamat kami at patuloy kaming inaaliw ng ating Panginoon Diyos sa tulong ng ating pamamahala. Kaya kami nananatiling matibay at matatag. Siya po ako ng hanggang ngayon malakas at buhay pa si kapatid na Eduardo B. Manalo at naaakay po tayo sa tunay na kaligtasan. Papasalamat po ako sa ating Panginoon Diyos sa katatagan na pinagkaloob sa amin, sa aming sambahayan, sa pamamagitan ng pamamahala, sa pagtuturo nila sa amin, sa bawat pagsamba. Sa mundo ngayon na punong-puno ng kasamaan, maraming naisumagaw ng ating karapatan at pagka-Iglesia ni Cristo. Nagpapasalamat kami sa pamamahala dahil sinisino po nila lalong-lalo na ang mga kabataan na manatili sa Iglesia ni Cristo. Nagpapasalamat po ako sa kay Eduardo Manalo kasi hanggang ngayon ramdam namin, hindi sila nagsasawa na magbigay ng mga aktibidad, mga pagtuturo, lahat mo ginagawa para sa ikatitibay ng bawat sambahayang Iglesia ni Cristo. Mahal na mahal po namin si Ka Eduardo Manalo. Sa ningas ng kanilang pananampalataya, ang kanilang tungkulin sa loob ng iglesia ay hindi nila binibitiwan. Kahit sa mga sandali ng bagabag, pagsubok, kadalamhatian. Gagamitin ko na lang sa paglilingkod sa Diyos itong aking natitirang buhay habang ako'y malakas pa. Patuloy ang aking gagawin pagsamba sa Panginoon Diyos. Kasi wala naman tayong lalapitang iba kundi siya. Nagpapasalamat ako sa mga mabubuting bagay na natanggap ko sa Panginoong Diyos. Sa tungkulin ko, sa pamilya ko, sa buhay na tinataglay ko ngayon. At the same time, nagpapasalamat din po ako dun sa mga pagsubok na binibigay niya sa akin at sa aking pamilya dahil yun po yung mga bagay na nagpapatatag at pumapanday sa pananampalataya po ng bawat isa sa amin. Ang Iglesia ni Cristo kasi po, hindi man mayaman sa panlupa, mayaman naman sa pananampalataya po. Yun po yung pinakamahalagang kayamanan na pwede mong ipamana sa mga anak mo pa po. Yun po, at sa mga magiging apo po. Napakasarap po maging isang Iglesia ni Cristo. Dahil alam po natin na tunay ang ating pong sinasamba. At tunay na Diyos na buhay ang lagi nating kasama at laging gumagabay at nagpakalob ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kung darating ang mas mabigat pang pagsubok, ang atin lang gawin, tumawag na lang tayo ng tumawag sa Panginoon Diyos. Ang mga pagsubok ay tinuturing ko pong ibig ng ating Ama. Dahil sa pagsubok, naging matatag at matibay ang aming pananampalataya. Nalampasan namin ito, alam namin, malalampasan pa namin ang susunod pa ng mga pagsubok. Dahil sa pag-ibig ng ating Ama.